maging saksi. Maging saksi tayo araw-araw na ginagawa ng gobyerno natin ang pagigipit sa ordinaryong mamamayan. Doon sa ginawa nila sa ating Vice Presidente, nakita natin na kahit na ikaw ay pangalawa sa pinaka-powerful, pangalawa sa pinaka-popular, pinaka-popular pala siya. Tama yun. So yung Pinaka. popular pala, my bad. Yung kahit may 32 million ka na boto, hindi kasi, kahit ikaw pa ay vice-presidente, ang karapatan mo, pwedeng i-oppress, pwedeng ilabas. Minsan, nararamdaman natin na sinisali ng batas, kayang-kaya nilang i-ignore, kayang-kaya nilang ipahiran yung gusto nila. Mangingibabaw yung gusto nila doon sa ating karapatan. Nung ginawa yung 1987 Constitution, tayo bilang mga mamamayan, nilagay natin doon kung ano yung values natin, kung ano yung pinahahalagahan natin. At isa sa pinaka-pinahahalagahan natin, karapatan natin magsalita at magpahayag. Ngayon, ang mga leaders natin, they take action, katulad ng ginagawa ni Vice President Inday. Tayo, nagiging saksi. Tayo, naninindigan. Kasi, ang mga ancestors natin, mga linunos natin, pinanindigan nila yung pinakamahalaga para sa kanila, yung kalayaan nila. Kung maaalala ninyo, ang revolution, ano yung naging dahilan? Follows ni servicios at saka yung secularization. Mahalaga yun, enough para magkaroon ng revolusyon. Ngayon, mayroon tayong karapatan magsalita, magpahayag. May karapatan tayong mamili kung sino yung mamumuno sa atin. May karapatan tayong magpulong-pulong at magbigay ng hinanakit sa magpetisyon na sagutin ang ating mga hinanakit. Pero sa nakikita natin araw-araw, kahit magsalita sa mukha ng pagkikipit, kahit yung pagsasalita para ipagtanggol ang karapatan, ilang karapatan natin, ngunit karapatan ng isa sa minamahal nating mga kawani ng gobyerno. Kahit na ito ay ginagarantiya ng saligang batas, nilalapastangan pa rin sa pagnanais ng ilang mga opisyal na tumuloy-tuloy sa kanilang pag-uupo sa poder. Yung tuloy-tuloy nilang pagiging opisyal o tuloy-tuloy nilang paghahari dito sa ating bansa. Ngayon, may hamon ng kasaysayan sa atin. Kung ang ating mga ninuno may nakita silang napakahalaga na willing silang panindigan yung value na yun, mayroon din tayong pagkakataon ngayon. Pagkakataon na hinahamon na naman tayo ng ating kasaysayan. Maaari nating tanggapin itong hamon na ito. Ang hamon ay muling maging saksi sa pagkikipit sa opresyon. Muling tumindig, muling magsabi kung hindi natin tatanggapin yung ginagawa sa atin. Hindi natin sinasabi na gagawa tayo ng iligal. Dahil ang pagtatanggol sa ating karapatan ay karapatan din. Nandiyan yan sa ating saligang batas. Binigyan tayo ng sandata. Sabi sa saligang batas, yung karapatan natin magsalita at magpahayag, ito ay paraan para magkaroon ng pagbabago. Ang pag-criticize sa ating gobyerno ay sinoprotektahan. Ang tawag natin, protected speech. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng makulong para doon. Hindi ka pwedeng pigilan at hindi ka pwedeng penalize para doon. Parusahan. Dahil tayo ay nag-call out o nag-criticize sa mga opisyalis ng gobyerno na nagmamalabis. Kailangan ba natin, hindi natin kailangan gumawa ng illegal dahil ito, ang pagpupulong ay legal sa ating saligang batas. Pansinin ninyo na dahan-dahan nila tayong inuusalan. Dahan-dahan nilang tinatatanggap sa atin na ang paglalapastangan nila sa karapatan natin ay gagamitan nila ng lahat.
nakita naman natin yung dahas na ginamit sa ating Vice Presidente. At nakikita din natin na ginagamitan na rin tayo ng batas para mag-impose ng dahas. Ang tawag dito, lawfare. Yung paggamit ng batas para girahin ang sariling tao. Tingnan ninyo, kung sandata natin sa saligang batas ang karapatan magsalita at magpahayag, bakit gusto ni Congressman Barbers na magsumbong sa NBI tungkol sa mga ordinaryong mamamayan na nagsasabi ng kanilang hinanakit? Hindi lahat ng ordinaryong mamamayan ay aware dun sa mga limitasyon ng batas. Kung kaya sinasabi ng Korte Suprema, protektado tayo pag nagka-criticize tayo sa ating mga opisyales tungkol sa kanilang trabaho. Pag tayo nakakapuna sa ating mga kongresista tungkol sa nagmimistulang pagmamalabis o dun sa tingin natin ay pagmamalabis sa ating mga ordinaryong mamamayan, protected speech yan. Tama. Bakit ginagawa ni na Congressman Barbers ito sa atin? Kasi nasasaktan sila. Correct. Nasasaktan sila sa paggamit natin ng bukod-tanging sandata na ginagawa ng ating saligang batas. Yung ating pagsasalita, minsan kahit yung pag-joke natin sa social media, valid criticism yan. Totoo naman masama yung grammar ng isang kongresista dyan. Tama! Sinungaling pa tayo pag sinasabi? Hindi! Sinungaling pa tayo pag sinasabi natin na bakit kayo kung ano-anong sinasabi ninyo na nakakasakit, na nakakabastos, pero yung resource persons, pinupusalan nyo naman. Tama. Bakit yung mga pinapupunta, yung mga resource persons ninyo, Babastusin kung lang. yung salita nila ay kukontrolin nyo din. Hindi impormasyon ang hinahanap nila. Gusto nila, yes men. Diba? Nakikita naman din natin kung paano nila ginigipit yung mga resource persons para magsalita nung sa mga gusto lamang nilang marinig. So under attack ngayon, ang ating karapatan magsalita at magpahayag. Kung katatawa naman talaga, ano yun? Bawal tayo tumawa? Kung mali-mali naman talaga sila, kung oppressive sila, bawal muna rin. Kailan nangyari yun? Martial law na ba? Parang playbook ni martial law 1. Silent martial law. Ang diferensya lang, panahon ni Marcos, Walang social media. Kongreso. Dito, panahon ni Marcos Jr., kakampi niya ang Kongreso. At kung anong ginagawa ng Kongreso sa ating ordinaryong mamamayan, kung hindi magsasalita ang presidente para ipagtakbo niya ang karapatan natin, bakit pa siya nagpresidente? So, ngayon, parang pinaliliit nila yung tinatawag natin na democratic space. Maliit yung pinaliliit nila yung mga pagkakataon na pwede tayo magsalita at magpahayag kasi ayaw nilang masaktan. Ayaw nilang masaktan at gusto nila tuloy-tuloy yung pag-uupo nila sa kanilang napakalambot na mga upuan. Tama! Na pinili ng pera ng taong bayan. Tama! Ituloy natin ang kritisismo. Ituloy natin ang diskurso. Ituloy natin yung pagpupuna sa mga ating mga kawani ng gobyerno at opisyalis ng gobyerno na nag-e-enjoy sa sweldo na binabayaran natin. Alam nyo, kahit wala kang trabaho, nagbabayad ka ng buwis. Correct. Bumili ka ng isang pirasong candy, may buwis yan. Tapos, gumagawa sila ngayon ng panibagong Queen Committee. Next naman, Quadcom. Wow! Meron pa? Panibagong committee na naman. Iimbestigahan daw nila kung bakit mahal ang presyo ng pagkain. Wow! Only in the Philippines. 2 taon na natin Tay, kamay mo, pinapanawagan yan. Tumataas ang presyo ng pagkain pero tuloy-tuloy kayo sa pag-iipit ng Vice President.
Sara sa presyo ng bigas na pinangakong 20 pesos per kilo. Bukod pa dyan, sinabi na ni VP Inday, alam pala nila na hindi kaya yung 20 pesos kada kilo, pero ipinangako pa rin sa atin. Okay lang pala magsinungaling pag sila, di ba? Kung nagkabaliktad at tayo yung nakaupo sa Kongreso at nagsabi silang kaya ang 20 pesos ng bigas, pwede sana natin silang ipakontempt. Correct. Correct. Paalala lang, kaya sila nakaupo ay dahil sa atin. Oh, yes. Kaya sila may power ay dahil sa atin. Yes. Ang tawag dyan, tayo yung sovereign. Yes. Bakit? Noong mga panahon na may mga hari, ang power nila galing daw sa Diyos. Ngayon, sa panahon ng demokrasya, ang power ng Diyos napunta sa tao. At ang tao ang nagagawad ng autoridad sa ating mga kawani at opisyalis ng gobyerno. So kung nakaupo sila, gawa ng ating tiwala, paano na yan pag nawalan tayo ng tiwala? Paano yan? Gusto nila, pag nawalan tayo ng tiwala, na disillusion tayo, tatahimik lang tayo. Pwede. Pwede. Hindi pwede. Pwede. Legal ang paggamit natin ng ating boses, ng ating account sa social media. Legal itong nakatayo tayo dito sa tabi ng kalye at nirereklamo ang tuloy-tuloy nilang operasyon. Habang ginagawa nila yung kanilang pag-aayuda, nawawalan ng serbisyo ang gobyerno. Yung ayuda na yan, meron silang pinagkuhaan. At yung pera na pinagkuhaan nila ay dapat ilalaan para sa serbisyo sa taong bayan. After all, it's our money, di ba? Pera natin, i-transfer nila doon from public works, from education, from health, from criminality, from law enforcement, at binigay sa mga congressman para mag-distribute bilang ayuda. Nako. Ibig sabihin yan, less ang government services. Bawas ang serbisyo ng gobyerno para sa atin. Bawas yung pagkakataon na ma-address ng ating mga kapulisan ang kriminalidad. Mas interesado sila na maglagay sila ng mga pulis na nakabantay sa atin. Kesa nandun sa labas sila at naghuhuli ng mga drug pusher. Tayo pa talaga ang tinusukan. Wala na silang puser dahil mismo sila mayaman. Wala nila yung puser. So ano ngayon ang sinasabi nila? Pag nagsalita tayo, inciting to sedition daw yun. Pagka nag-criticize daw tayo sa ating mga opisyalis, inciting to sedition, okay. Gusto nila ng ganyanan, pues, ililimitan natin ang kritisismo natin doon sa tunay nilang ginagawa. Mas masakit yun. Bakit? Eh kasi nga, totoo naman na masama ang grama ng isang kongresista. Correct. Correct. Tama. Tama. Totoo naman na pikon sila dun sa mga sinasabi natin. Correct. Totoo. Walang inciting to sedition. Kung pinapahayag natin, yung nakikita nating ginagawa nila. Anong ginagawa nila? Nanggigipit ng resource persons. Namimilit ng salita, namimilit ng sagot. Tignan nyo yung ginawa nila kay Atty. Laika. Ayaw lang nila yung sagot, ipabiyahe sa Women's Correctional. At tinatago sa atin. Gusto bang itago? Nililipat siya sa gitna ng gabi. Ano akala niya? Akala nila, hindi tayo maninindigan. Kaya tayo nananawagan. Kaya tayo nagpapunta ng mga tao sa Congress at sa veterans kasi tayo ang saksi. Tayo po ang sumasaksi sa kanilang mga mali. Ang mga krimen na ginagawa nila ay nangyayari sa dilim. Nangyayari ng patago. So dapat nagsasalita tayo kasi nalilintigan at sumasaksi tayo sa mga mali nilang ginagawa. Hindi
hindi po insight into sedition pag nagsasakti tayo sa kanilang pagmamalupit. Tandaan po natin, itong pagpupulong, kahit maliit na grupo, ay isang malaking mura sa mukha nila. Tama. Ito ay isang malaking tayo po ay nagsasabing hindi tayo papayag na i-oppress tayo. Ayaw nila tayo magpulong, magpupulong tayo. Hindi sila mas mataas kesa sa saligang batas. Hindi nila tayo pwedeng patahimikin dahil ginarantiya ang ating pananalita, ang ating karapatan magsalita. Hindi tayo pwedeng i-disperse dahil ginaranti yung ating karapatan na magpulong ng mapayapa. Andito tayo ngayon at andito ako ngayon. Magpupulong tayo every time we have a chance to do it. Hindi lang po dahil sinasabi natin na mali kayo at pinaninindigan natin ang karapatan na ito. Ngunit dahil ito po ay laban, tuwing nagsasama tayo, lumalakas tayo. Yes. Kumukuha tayo ng lakas sa isa't isa. There is strength in numbers. Kahit sa mga Katoliko man kayo, ano sabi ng Diyos? When 2 or 3 are gathered in my name. Pag tayo ay nagpupulong sa ngalan ng ating bayan, mas lumalakas tayo. Huwag niyong pansinin yung mga haters na nagsasabing ang konti nila. Lahat po ng mga malalaking events nangyayari nag-uumpisa somewhere. Correct. Tuloy lang po natin ito. Ako po ay nakukuha ng lakas sa inyo at sana nakaka-share tayo sa isa't isa ng ating paninindigan. Strength in numbers, dadami tayo. Woo! Tama tayo. Dadami tayo kasi ito po ay ating karapatan sa ipakita na hindi na tayo masaya dun sa mga taong nilulubak natin sa pwesto. Maraming salamat at nakita ko na naman kayo. Thank you for being here. Thank you po at mapayapa ang lahat. Maraming salamat dahil kaya natin ipakita ang mapayapang paninindigan, ang mapayapang pagpupulong, ang pag-exercise natin ng ating karapatan sa isang paraan na legal. At bukod sa hindi tayo nakakaantala, tayo rin po ay nakakapagbigay informasyon sa ating mga kababayan na posibleng hindi pa aware dun sa mga pangyayari sa paligid at sa gobyerno. So muli, maraming salamat. Ang saya-saya makita. May tanong daw po, attorney. Duterte! 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 Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos bangat! Marcos bangat! Ano po ako, panapunta po ang eleksyon sa gagawing impeachment process o sinibay na decision ng Kongreso Kung kagustuhan ng mga kongresista na ituloy ang impeachment, gagawin nila sa madaling paraan. Mayroon po talagang paraan na mas mabilis. Normally yan, ang conflict ay dadaan sa Committee on Justice for determination of sufficiency in form and substance. Pwedeng i-shortcut yun at dumiretso sa plenaryo. I-endorsoin ito ng maraming mga kongresista. Kung mangyari yun, tuloy ang impeachment. Kung mangyari ang impeachment, mas kakailanganin ang boses natin. Mas kakailanganin yung ating paninindigan.
mas kakailanganin yung suporta natin sa isang opisyal ng gobyerno na walang masamang ginawa kundi maging popular. Walang masamang ginawa kundi manilihan sa atin. Walang masamang ginawa kundi maging threat doon sa tuloy-tuloy na pag-aangkin ng poder ng mga opisyalis ng gobyerno na hindi naman nagbibigay serbisyo sa atin. So dahil threat si Inday Sara, yan po ay kunin nila lahat ng pagkakataon. Nasiraan siya, natanggalin siya sa pwesto, or tanggalin yung ating pagtitiwala sa kanya. Ang attack dito sa ating karapatan magsalita at magpahayag ay para hindi tayo magsuporta kay Inday. Pag wala si Inday at wala si Rodrigo Duterte, tutuloy-tuloy po ang pagbabago nila ng saligang batas. Papaguhin nila ito para tuloy-tuloy silang nakaupo sa pwesto. Yun po ang ultimate goal nila dito. Huwag po natin kakalimutan, nag-umpisa ang lahat ng ito nung na-discover natin na may People's Initiative. So, impeachment, isa lang yan sa paraan para matuloy ang kanilang mga plano na tuloy-tuloy na silang hindi bababa sa pwesto. Yun po yun. Pwede yun. Magandang gabi po, Ma'am Tony Tracy. Ang tanong ko po, kung ang mga aktivista po ang nag-file niyan ng impeachment complaint, pwede din po ba tayo bilang mga mamamayan na sumusuporta sa katotohanan at para sa kapakanan ng bayan, ay pwede din po ba natin kontrahin by petition ang pinal nilang impeachment? Tama. Tayo mga mamamayan ay magpapile po ng for dismissal dyan sa impeachment na ipinapile nila. Kontra impeachment. Wala pong batas na nagsasabing hindi pwede gawin yan. So pwede pong gawin yan. Pwede natin ipahayag ang pagtutol natin sa impeachment. Bukod pa dyan, may dagdag ako. Pwede tayong sumulat sa Kongreso. Data natin yung mga kongresista at humingi ng investigasyon sa Committee on Ethics. Correct! Tungkol dito sa mga nakaupo sa Quadcom, the Speaker of the House, Correct, correct. lahat ng mga Yun ang maganda. nagpapanahura ng mga resource persons. Tanungin natin, may karapatan pa bang umupo ang mga kongresista kung ganyan sila kabastos? Hindi ang mamamayan. So, dagdag po sa inyong petisyon, isa-isa tayong magsulat. Lagdan niyo yung pangalan ninyo bilang isang ordinaryong mamamayan, botante ng Pilipinas. Kini-question ko yung kapasidad nitong kongresistang si Mr. So-and-so or Miss So-and-so na manatili sa Kongreso gawa ng kanyang unethical behavior sa Kongreso. Mag-demand tayo ng investigasyon sa mga kongresistang nagpapakita ng hindi magandang asal na nagpapakita sa ating kabataan na pwedeng mambastos kung ikaw ay nakaupo sa pwesto. Hindi po ito tama and therefore malaya tayong magsulat, magpetisyon, lunurin natin sa dami ng petisyon at mga sulat. Pwede pong email. Video recording. Pwede, pero isusubitin ninyo. Huwag niyong iwan lang sa social media accounts ninyo. Sumulat kayo. Pakita ninyo na totoong tao tayo. Re-reklamo tungkol sa behavior ng mga kongresista. Paano nila ginagawa ito? Pwede natin gawin tigi-tigisang sulat para makita nila na marami tayong galit. Hindi po illegal magsulat sa Kongreso. Bahagi yan ng ating karapatan ipahayag sa ating mga miyembro ng Kongreso na hindi tayo masaya sa pamamaraan nila ng pag-inipit ng mga resource persons. Yung paraan ng kanilang congressional inquiry
ay may problema. May problema din ang ilang mga kongresista na akala nila nakakatuwa yung kanilang magsasalita. Nakala mo sa gano, yung iba sa kanila doon. Kung make it as specific as possible, pwede kayong mag-include ng mga clips ng mga nakikita ninyo sa social media. Unahin si Franz Castro. Kung sino man sa tingin ninyo ang hindi tama ang asal sa Kongreso, pwedeng ireklamo sa Committee on Ethics. Committee on Ethics. Ngayon, posibleng hindi tayo pansinin. Sanay tayo dyan. Pagkatapos nyo isumite, pag nakitang may receive na yan, i-post natin sa ating social media account. Ayun, nice. Walang kawala. 15 days sila. 10 to 15 days Para sagutin. na umaksyon sa ating mga sulat. Habang nagpupulong tayo, tuloy-tuloy pa rin po ito at gagawa tayo ng lahat ng mga legal na paraan para marinig nila yung ating hinanagin. So, tama po yan. Petisyon at sulat, reklamo, letter complete tungkol sa asal ng mga kongresistang nakaupo sa Committee on Good Governance, sa Quadcom, at sa minsan pati yung Committee on Appropriations nung sila po ay nagkikipit kay Vice President Inday Sara. Yes. Remember, the internet is forever. Since ito ay sulat lamang, hindi po kailangan notaryado. Pero importante na makita ninyo kung kailan nila na-receive para ito po ay mapapahayag natin kung sila ay umaaksyon o hindi. Yes. Committee on Ethics. Pwede bang personal receipt or email lang? Pwedeng email. Pwede din personal. Pwede rin. Pwede po personal. Pa-receive nyo, patatakan nyo. Mas maganda yun. Maganda may tatak kasi may tatak mo. Kanino po ba natin i-address? Tapos ilagay natin Pwede ninyong i-address kay House Speaker o pwede ninyong i-address dun sa presiding officer or head of the Committee On Ethics. Gurgol. Pero kung may proof kayo na tinanggap at ginurgol nila yung salid, yung letter ninyo, pruweba na naman na hindi tayo iniinda. Karapatan natin yung magreklamo. At ayon sa Civil Service Rules, meron silang 10 to 15 days na aksyonan yan. Kung ang ordinaryong kawani ng gobyerno pinaparusahan, pag hindi nila inaksyonan yung mga request natin, pwede bang hindi parusahan yung mga kongresista? Doon sa amin sa Tacloban, si Martin Romualdez, si ano na yung babaho. Babaho na yun. Huwag nyo na pong iboto yung mga ayaw natin. Kasi yung mga kamag-anak na doon, rally po, permit. Depende po sa kailangan ba ng rally permit. Okay, sinabi na ng Korte Suprema na hindi kailangan ng rally permit kahit saan. Pero, ang purpose kasi ng pagkuha ng permit ay para handa yung mga police at saka ang local government sa traffic at saka sa mga posibleng mangyari. Pero hindi required yan para maging legal ang pagpupulong. Yun nga lang, kapag tayo ay nakaantala na sa daloy ng trapiko, maaari tayong i-disperse. Okay lang yon, pwede pa tayo magpulong ulit sa ibang araw. Ang hindi lang kailangan ng rally permit ay ang Freedom Park. Meron pa bang may civic constitution? May pagkuli, meron pa bang 1980 civic constitution sa bayan? Meron pa rin tayong batas, meron pa tayong saligang batas. Pero meron din tayong mga kawani at opisyalis ng gobyerno na walang intensyon na isakatuparan ng mga ito. Anong gagawin natin? Muli, babalik tayo sa dati. Maninindigan, magpupulong, magsasalita, magpapahayag. Yun po yun. Yun po ang paraan natin para i-address ang mga problema na bigay sa atin ng mga nakaupo sa pwesto. Minutang kahit consider po ba na
Alabitin niyo si ate palatungan niyo. Ate, lapit po kayo ate. Yung Lunita po, consider Ay. po ba sa Luneta tayo, Luneta. Private na siya. Hindi po Freedom Park ang Luneta. Private na siya. Ang Freedom Park, Liwasang Bonifacio. So, ang tingin ko Ninoy Aquino yata is also ang Freedom Park. Hindi pa ako sure ha. Pero nakalista na Google nyo naman kung ano yung mga Freedom Park dito. So, pag Freedom Park, kahit kailan, hindi rin kayo pwedeng i-disperse, hindi tayo pwedeng i-disperse sa mga Freedom Park. Attorney Trixie Cruz, matanong ko lang po, ano po ninyong komento sa nilabas po nila na manifest of support kay Bongbong Marcos? Samantala po ang inaapi naman at binabastos ay Vice President Sara Duterte. May statement of support ang mga kongresista sa ating Pangulo. Pero magtatanong tayo, sinabi na ni Pangulo, ayaw niya ng impeachment. Anong klaseng suporta bang ginagawa ng Kongreso kung tuloy nila yung impeachment? Kung hindi nila iniinda yung request ng ating Pangulo na hindi ituloy yung impeachment. So, may naghuhugas kamay, may hindi nagsasabi ng totoo. Ang tunay na ang boses ng tao, yan ang ultimate na katotohanan. Kung ano ang nararamdaman natin sa pamamalakad ng ating gobyerno, kailangan ipahayag yan. Sanay na tayong sinisinungalingan tayo ng ating mga opisyales. Pero hindi sila sanay na tayo yung nagsisinungaling. Dahil the voice of the people is the voice of God. Vox populi, vox Dei. Hindi lang po ganito yung gagawin natin pagpupulong. Lahat ng pagkakataon. So yung mga reklamo na formal, yung mga reklamo, letter complaints, at of course sa padating na eleksyon, kailangan makilahok din tayo. Iboto natin yung mga susuporta kay Vice Presidente. Yung mga gagawa ng tama. Yung ibabalik yung pera ng bayan na ginagastos para sa bayan. So, wag natin payagan din na dayain tayo sa eleksyon. Isa pa yun, manindigan at sumaksi. Pag sila po ay nandadaya na sa atin, maging saksi, magsumbong, magreklamong, magingay. Ang krimen nangyayari na sa pagpatago, hindi na huhuli. Huhulihin natin sa simpleng paraan ng pagsasaksi. May citizen journalism na ngayon. May internet. Nabigyan tayo ng isang malaking sandata para labanan yung pagpapahirap sa atin at pagmamalupit ng ating mga opisyales. Kung hindi pa rin yan mag-work para sa atin, tuloy-tuloy ang paninindigan, kailangan natin magparami. Kailangan natin ipakita. Kaya nga nagpapasalamat ako sa inyo, nandito kayo. Ibig sabihin, you walk the talk. Hindi lang po kayo nagsasalita. Ginagawa ninyo. Pumupunta kayo dito. Tumitindig bilang saksi sa kasaysayan. Saksi sa pagmamalupit ng ating mga opisyales. Saksi na tunay ngang ninanakawan tayo. Nasaan ang mga serbisyo? Bakit? Magiging masaya ba tayo hindi. Masaya sana tayo kung tama yung paggastos. Kung nakikita natin na kahit hindi sila parating successful, mayroon silang attempt man lang pababain yung presyo ng pagkain. Tubig, kuryente, internet, transportation, health services. Nasaan yung pinangako ninyong trabaho? Punta kayo ng punta sa abroad, sabi ninyo. Foreign direct investments para may trabaho. Nasaan na? Ilang bilyon ang ginastos? Nasaan ang Maharlika funds? PhilHealth, PBIC, nasaan na? Nasaan yung Build Better More? Bakit pinatigil ang Quen? Mga Quen, PNR pinatigil, Mindanao Rail pinatigil. Nag-slow down yung pag-expand ng PNR to the north. Anong nangyayari? Bakit tinatanggalan ng pondo ko rin? Ang pondo ba napunta ba sa ayuda? Attorney, kasalanan ba?
Pero ayuda na ayuda. Kasalanan nila sa taong bayan yung pagbawas ng serbisyo, pagbawas ng mga karapatan. This is something they owe to us. Pag sinabi natin may obligasyon sila, pwede natin i-demand sa kanila yung obligasyon na yon. May fulfill nila yon. Wala man lang silang tinanong sa atin kung kailangan natin yung ayuda na binibigay nila the way they are giving it now. Hiningi natin friend. Hiningi natin serbisyo. Hiningi natin mabilis na responde pagdating ng kalamidad. Hindi yung wala tayong magagawa, it's the weather. Bakit pinagkwentahan po ng ating pambansang paliparan nila? Operations lang po. Operation lang ang nabigyan. Talagang management na po. Ginagawa ko na yan sa ibang Privatization. Ma'am Trixie, yung pinagbentahan nila ng ginto, sana ba yun? Nasaan yung ginto? sana hindi ito. Kaya may problema talaga ang Marcos sa ginto. Ano? Marcos 1 and 2. Reaction niyo doon sa sinabi ni Marcos na ubos na daw po yung pera natin dahil sa bagyo. Ubus na yung pera para sa kalamidad. Kaya nga eh, bakit naubos? Walang resibo. Panahon ni Tatay Digong, pandemic na hindi na kinuha yung pera ng PhilHealth. Ngayon, walang pandemic kinuha ni Mundo. Dinagdagan pa. Dinagdagan pa. Ang pera ng PhilHealth. Correct. Tama po yan. Lahat ng reklamo ninyo, tama po yan. Para naman po sa mga vloggers, ano ang ma-reaction mo doon sa sinabi ni Ace Farmers na isa sa yung mga vloggers natin na naglalabas na kanilang sa ulo matutulong para sa kanila. Sagot na yung kanina. Tayo ng karapatan. Marcia, ano naman po? Tandaan yung nangyari ng Marcos 1. Marcos Sr. May mga journalists matatapang, nagsasalita, nagpapahayag, pinakukulong nila. Nung nagbigay ng Marcia to, kasama yung mga mamamahayag na kinulong, kasama ng mga political dissidents. Ngayon, Marcos 2, vloggers naman ang tinitira. Huwag tayong pumayag. Bye! Lalaban tayo! Lalaban tayo! Laban lang! Laban! Magpahayag, karapatan ang vlogger ang mag-vlog. Wala tayong maling ginagawa. Ang hikayat lang namin, bilang mga abogado na nandito, ilimitan, lagay natin yung hinanakit natin sa ginagawa nila sa pwesto. Pati yung tingin natin, halimbawa, yung ginagawa ng mga kongresista sa kongreso, yung panggigipit nila kay Inday Sara, yung pangbabastos, yung pagpipilit kung ano ang sasabihin ng mga saksi. Bawal po yun. Tsaka yung mga maling information po na tinatanong nila, hindi naman narapat. Attorney, may ibang po. Ang tanong ko po, regarding po sa pagkatao ni DDM, na bilang Pilipino, ang paninindigan dati ni Tatay Digong is, di ba, war on drugs. So, ginawa niya yun. Siya kayong presidente, di ba, pag addict ka or drogadista ka or gumagamit ka ng droga, may mga mannerism, di ba po? So, hindi lang sa pagmumukha ni BBM makikita yon. So, pangalawa, yung mga pananalita niya, wala na kasi presidente siya eh. Wala po ba kaming magagawa para mawala siya sa pwesto dahil hindi na siya karapat-dapat na maging Pangulo? Tsaka lagi siya wala, hindi siya naging nasusunod eh. Pakiramdam natin, hindi siya Pangulo. Ano po ba ang dapat namin gawin para Impeachment. mawala siya? Tayo naman ang Yun nga yung reason kung bakit nagsasabi tayo, kailangan magsalita at magpahayag. Kailangan magpadami. Hindi po ba impeachment wala? Pwede pong impeachment, pero Kasi yung ground po, ma-check, parang ma-check po, ang pagkatao niya, karapat dapat ba siya maging Pangulo? Kung talaga mang malinis siya, na hindi siya gumagamit ng pinagpapawal bilang Pangulo po. kaya nga po, mag-uumpisa sa ating karapatan magsalita at magpahayag.
kailangan muna marami tayo. Pag nag-clamor ang marami para sa investigasyon doon sa state of health. Kasi sabi sa saligang batas, kapag may sakit ang presidente, kailangan ilabas yan. Correct. Hindi pwedeng isikreto ang sakit ng Hindi presidente. pala. Kahit Kung ordinary ang, mamayan lang. ang issue ng droga po ay issue ng health. Yes, tama. And therefore, pwede tayong mag-demand na ipahayag ng Malacanang ang tunay na estado ng kalusugan ng presidente. Pwede ba magpapirma na lang tayo kung ilang milyon yung pipirma? Pwede rin naman. Ayun. Maganda yun. Pwede mag... Umisa na Okay ako. lang po. Water po. Lahat ng paraan na meron, Ma'am, pwede water, natin ma'am. gamitin. So, pag signature campaign, pwede po. Pero huwag niyo pong aasahan na puro kami gagawa. Yung suggestion ninyo, encourage ko kayo. Gawin ninyo at tutulong naman kami. So, kung may signature campaign kayo, pipirma ako. Pangalawa, attorney, kitang paluslos. Pwede rin po ba namin siya mapatanggal? Kitang paluslos po. Mapatanggal. Ito susunod na election, kapatanggal na natin. Hindi iboto. Dapat hindi siya iboto konti ng na mga lang. takloban. Konti na lang panahon na ano yun, botohan na. Tatanggal na yan. Buksan mo na lang. Attorney, pwede ano? Sa kalagyan din ng ano, lustay ng pera ng pamamayan. Sa lustay ng pamamayan. Baka nagigil attorney. Kalma muna, kalma. Relax mo lang. Sige, tanong. Sino may tanong? Isa-isa lang. Ma'am, ganito ating tanong. Yung mga properties ng gobyerno noon na panrikore, sinikwisa at pinagbili, pwede bang mabawi sa mamamayan? Tinatanong ni Sir, ang mga property na binenta ng gobyerno ay mababawi natin mga mamamayan. Pwede kung hindi legal yung pagbenta. Ay, kung hindi legal yung pagbenta, pwede ba? Kasi doon. Loto. Ang masasabi ko, nasan yung pera ng Loto? Ganito yun eh, sa Loto. Nag-work lang yun kung nagtitiwala tayo. Pag nawala ng tiwala ang tao dun sa proseso, hindi na legal. Wala nang tataya! Sino tataya sa gano'n? Wala nang tataya ng Loto! Kaya ang hikayat Boycott ang Loto. huwag nang tumaya sa Loto. Tama yun, i-boycott ang Loto. Ito ay paraan ng tinatawag na civil disobedience. Huwag na pong tumaya sa Loto. Ba't sila nakaupo? Correct. Kung hindi tayo nagtitiwala dun sa proseso. Pero pwede rin po natin i-demand, hello, saan ang galing to mga to? Okay, last. Attorney! Yes, sir. Attorney, ano po ang magiging implikasyon ng paglabas po ng result ng COA na cleared po ang ating Vice President Inday Sara Duterte? Unqualified na opinion Opo. ng COA. Medyo complicated. Hindi ibig sabihin doon na yung notice of disqualification ay resolved na. Pero kinikilala ng COA na ginagawa ng Office of the Vice President, tama yung liquidation nila. At sumusunod sila sa pamamaraan ng liquidation at challenge to liquidation. So, ibig sabihin, kahit yung notices of disallowance, sumusunod sila sa proseso. So, ibig sabihin, ang OPP sumusunod sa patakaran.
Ngayon, yung mga hindi pa resolve, may panahon para i-resolve pa yun. And therefore, hindi pa siya nagiging impact. In other words, contested pa. Sa mga abogado, ang tawag namin dito, controverted. Pagka kunwari, ang isang tao may sinabi, for example, ano bang pwede? Mataba si Mr. X. Pag sumagot si Mr. X, hindi ako mataba. Ibig sabihin, controverted. Kailangan magpresenta na ng ebidensya. So, ganun po yung nangyayari sa notice of disallowance. Sa nag-liquidate ang OVP, sabi ng COA, hindi tama ang liquidation. Ang gagawin ng OVP, magpipresenta ng ebidensya o ng batas na tama yung kanila. May panahon para gawin ito, 6 na buwan. Kung wala pang desisyon sa 6 na buwan na yun, kung wala pang desisyon, within that time period, hindi pa final. Ibig sabihin, controverted pa. Yung sinasabi na notice of disallowance ay hindi pa final at hindi magagamit na ebidensya doon sa paratang ng mga kongresista. Thank you. Last. Tumaas ngayon ang unemployment. Hindi naman katakataka eh. Kasi nagdepende sila sa foreign direct investments. Yung foreign direct investments, ang ginawa nilang dahilan para dun sa biyahe-biyahe na nangyari. Wala pong returns. Ibig sabihin, yung mga investors na ina-expect natin, hindi dumating. Yung mga investors, hindi nag-invest. Since walang mga bagong negosyo, yung tinatawag nilang 6% growth ay yung paglalaki lang ng mga negosyo ng mga kaibigan ni Bossing. Kaya walang trabaho, kaya tumataas ang unemployment dahil walang bagong trabaho pumapasok. Walang bagong negosyo. Hindi lumalaki yung ibang mga negosyo at instead nagtitipid pa yung iba. So yun po yun. Yung pinangako foreign direct investments, hindi nangyari. At niloloko nila tayo tungkol sa growth. Oo, may 6% growth. Pero nararamdaman nyo ba yun? Hindi. Humina yung peso, hindi naman nila pinapansin. Ang mga OFWs, ramdam nila yung pagtataas ng presyo dito sa Pilipinas. Kasi tumaas nga yung exchange rate, pero mas maraming pesos na ang kailangan mo para bilhin yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya. So tama po kayong magtanong, bakit gano'n yung unemployment rate natin? Nasaan yung pinangako ninyong economic prosperity? Nasaan yung lahat ng pangako ng kampanya? Tunay nga, naputol tayo. Yes. Wala po tayong information. So maraming salamat. Salamat, ma'am. Attorney. Thank you. Thank you, ma'am. Dahil sa inyong paninindigan, thank you very much. Thank you, ma'am. Oh, announcement! Announcement! Announcement!